Wala na si Nadine na magising si Nathan kinabukasan. Nakangising mukha na ni Alvin ang bumungad sa kanya. Langya pre, ulcer na yan no. Agad na sabi nito na ang tinutukoy ang pananakit ng tiyan niya. Nasaan si Nadine? Biglay na itanong niya. Wow! Pagmulat ng mga mata, si Nadine agad ang hinahanap. Nangaasar pang sabi nito. Sira, hindi kasi siya umuwi at magdamag akong binantayan. Seryosong sabi niya. Di ko na siya inabutan sagot nito. Ikaw ba ang nag-utos sa kanyang bantayan ako? Nakakulot ang noong tanong niya. Hindi, ba't ko naman gagawin yun? Nakangising sagot ni Alvin. Kung hindi ikaw, sino? Dugtong pa niya. Pare yung katulad niyang mukhang angel, di na kailangan utusan yun para gumawa ng kabutihan. Natural niya na yun. Nakangiting sabi pa nito. Biglang natigilan si Nathan at animoy nag-iisip. Teka, wag mo sabihin na fall ka na sa kanya. Sira ka talaga. Lumayas ka na nga. Ani niya sabay bato ng unan sa kaibigan. Bakit? Maganda naman siya. Kung hindi mo siya liligawan, akong puporma dun. Tila nang iinis pang sabi nito. Muling kumuha ng unan si Nathan at ipinukol sa kanya. Mag-aalas 8 na ng umaga nang mabaling-bumalik si Nadine. Good morning, sir. Dinalan ko po kayo ng almusal. Kain na po kayo. Nakangiting bungad nito. Naalala niyang sinabi ni Alvin. Maganda nga ito lalo na kapag nakangiti. Bagay po sa inyo nakasmile, sir. Agad na sabi ng dalaga. Napakunot ang noon ni Nathan. Di naman layo nakangiti na rin pala siya. Agad naman nagsaseryoso ang mukha nito at inabot ang dala niyang pagkain. Sir, nakasalubong ko po si Sir Alvin sa labas. Pinapasabi niya po na doon muna daw ako sa kanya mag-opisina habang nagpapagaling daw po kayo. No! Naniningkit pa mga matang sabi nito. Bigla naman natahimik ang dalaga. Di ako pwede magpahinga ngayon. Sumama ka sa amin sa bahay ko, doon tayo magtatrabaho. Seryosong mukhang sabi nito. Di na nga umimik pa ang dalaga. Nang makalabas ng ospital sa bahay na pansamantalang nagtrabaho, sila Nathan at Nadine. Sir, okay lang po ba kayo? Kailangan po ba talagang tapusin kaagad tong project na to? Nag-aalala lang tanong niya. Di ako pwede magkamali ngayon. Kailangan makuha kong project na to. Anito habang patuloy sa ginagawa. Pero sir, kakagaling niyo lang po sa ospital. Baka mapano po kayo niyan. Seryosong mukhang napalingon sa kanya si Nathan. Maya-maya pa tumunog ang cellphone nito. Hello, Dad? Agad na sabi nito na sagutin ang telepono. Inaayos ko na pong lahat. Don't worry, Dad. Aabot po ako sa deadline. Sisiguraduhin ko pong makukuha kong project na to. Yun lang at binabana nito ang phone. Nakaramdam ng awa si Nadine para kay Nathan. Hindi man lang nagpakita ng pag-aalala dito ang sariling ama. Sa halip mas inisipan nitong project proposal na inihahanda ng anak. Sir, kumain muna po tayo para makainom kayo ng gamot. Sabi niya tila siya nag-intay pa ng sagot at lumabas na siya. Kumuha ng pagkain sa kusina. Matapos kumain muling sumabak sa trabaho ang dalawa. Halos maghapon din sila nakakulong sa library para mag-isip ng mga bagong ideya at konsepto tungkol sa project. Kung ikaw ang kliyente, ano mga bagay ang gusto mo makita kung bibili ka ng isang property? Tanong ni Nathan sa kanya. Siyempre po kung bibili ako ng bahay sa isang subdivision, gusto ko yung malapit na convenience store. Dapat meron ding park and playground para sa mga bata, basketball court, may security personnel, CCTV sa harap ng bahay at hindi lang dapat naka-install ng CCTV. Dapat may nakatutok din sa monitor 24 hours. Medyo high maintenance ang sinasabi mo, pero may point ka naman. Naniningkit pa mga matang sabi nito na animoy nag-iisip. Medyo malaki ang budget sir pero kung titingnan niyo po, kung maglalagay kayo ng mini-mart or convenience store sa loob, mababawi niyo rin po agad yung puhunan ninyo doon. At first, medyo mahirap po talagang mag-risk kasi hindi pa natin sigurado kung ilan ang bibili ng unit. Pero pwede naman po tayo mag-promotional campaign sir. Alam mo tama ka Bakit pa di ko agad naisip yon? Anito at nangingiting ginulo ang buhok niya. Napangiti na rin ang dalaga. Dumating na nga ang hinaaraw na hinihintay ni Noel. Excited siyang pumasok sa opisina. Miss Nadine, pakihanda lahat ng kakailanganin ko sa proposal. Nakangiting sabi pa niya. Agad naman kumilos ang dalaga at nilapag lahat sa mesa ang mga dokumentong kailangan niya. Sir, saan po ang meeting ninyo? Naisipan niyang itanong habang dinodouble check ang mga folders ng documents. Diyan lang sa may golf course malapit sa atin. Sabi nito habang isa-isang sinisilip ang documents. Sinisiguro niyang nakaayos at kompleto lahat ng kailangan niya para sa project proposal. Maya-maya pa'y dumating bigla si Gab, ang panganay na kapatid ni Nathan.
Dire-diretso itong pumasok sa loob ng opisina. I heard na na-hospital ka daw. Ano, natapos mo ba ang project proposal? Agad na bungad nito. Grabe, mas importante pa talagang business kaysa sa kapatid? Isip-isip niya. Look, Nathan, this is gonna be your last chance kapag pumalpa ka pa dito. Sisiguraduhin kong bababa ka na sa pesto. Banta nito sa kapatid. Hindi umimik si Nathan na nooy nakatalikod lang sa kapatid habang nakaharap sa salaming dingding. Tapos ka na ba, kuya? Malalate na ako sa appointment ko. Narinig kong sabi niya dito nang humarap sa kapatid. Galit na kinuha ang mga files na nakapatong sa mesa at walang imik na lumabas sa opisina ng kapatid. Hindi na rin to nagpaalam pa kay Nadine. Ilang minuto rin na nakalipas na makalabas ang kapatid pero hindi pa rin tumitinig sa kinatatayuan si Nadine. Naipit kasi siya sa pagtatalo ng dalawa at di niya nagawang makalabas ng opisina. Hawak ang isang folder, bumalik siya sa kanyang desk. Nilapag niya ang folder at sa kanya binuksan ang laptop at nagsimula na siyang magtrabaho. Ilang minuto na rin siya nakaupo sa harapan ng laptop nang mapansin niyang folder na kanina lang ay inilapag niya. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Lagot! Naiwan ni boss ang isang folder. Bigla siya napatayo at dali-dali niyang hinabol si Nathan pero nakaalis na ang sasakyan nito. Kaya agad siyang pumara ng taxi para sumunod sa golf course kung saan ito pupunta. Na makarating sa golf course, agad siyang hinarang ng gwardya. Good morning, ma'am. May VIP pass po kayo? Agad na bungad nito. Naku sir, wala po akong pass. Pero ang boss ko po nasa loob. May bibigay lang po sana ako, sir. Aniya na may himig pakiusap. Naku ma'am, pasensya na po ah. Members lang kung po pwedeng pumasok sa loob. Magarang nasabi ng gwardya. Sir, baka naman po pwede ako makisuyo kay boss. Importante lang po, sir. Pakiusap niya. Sige po, ma'am. Kausapin niyo na lang po yung chief namin. Anito na itinurong isang naka-uniformeng lalaki na paparating. Yes, ma'am. How may I help you? Magalang na bungad nito. Sir, nasa loob po kasi yung boss ko, si Mr. Nathaniel. May naiwan po kasi siyang importanteng documents para sa meeting niya ngayon. Baka naman po pwedeng pakibigay ito sa kanya? Sige po, ma'am. Wala pong problema. Nakangiting sabi nito, sabay abot ng folder sa kanya. Naku, salamat po, sir. Nakangiting sabi niya. Payapa ang loob, nagbiyahe pabalik sa opisinang dalaga. Bago mag-lunch, bumalik si Nathan sa opisina. Madilim ang mukha nito habang papalapit sa kanya. Follow me inside. Agad na bungad nito. Nakaramdam ng kabang dalaga na agad naman sumunod sa binata. Nakatayo lang siya habang hinihintay ang sasabihin ng amo. Di ba aware ka naman kung gaano kahalaga sa akin ang project na to? Seryosong mukhang sabi nito at tumayo pa't humarap sa kanya. Yes po. Halos garalgal ang boses na sagot ni Nadine. Then bakit mo pinagkatiwala sa guard ang file? Halos mataas ng boses sa tanong nito. Sorry po sir. Ayaw po nila akong payagan pumasok sa loob eh. Nangingilid ang luhang sagot niya. Bakit di mo na lang ako tinawagan? Alam mo bang muntik nang sa iba mapunta ang project dahil sa kapabayaan mo? Mariing sabi nito. Sorry po sir, hindi na po mauulit. Naiiyak ng sagot niya. 3 project na ang nasulot sa akin dahil sa ganyang kapabayaan na mga nagdaang sekretarya ko at di yun kaila sa'yo. Tapos inulit mo pa ngayon? Buti na lang pala't lumbas ako para tawagan ka sana dahil sa naiwan kong folder na nakita ka namang pinampapaypay ng chief guard inutusan mo. Mariing sabi ba nito? Napayoko ang dalaga. Sorry po talaga sir. Halos pabalong nasabi ng nooy. Abot-abot ang kaba. Kinakabahan siya na baka matulad siya sa mga nakaraang sekretarya na sinisante ng amo. Sige na, lumabas ka na. Narinig niyang sabi nito nang hindi na siya umimik. Pagdating sa peso niya, hindi niya na napigilan pa ang pag-iyak. Para yung punas niya ng mga luhang pilit kumakawala sa mga mata niya. Sa mga oras na iyon, di niya napansin na pinagmamasan lang siya mula sa loob ng amo niyang si Nathan. Nakaramdam ng kabagang binata para sa kanya. Lalo na napagbukas siya ng drawer, makita niya ang personal niyang cellphone na may ilang missed calls mula sa dalaga. Bakit niya sinabing tinatawagin niya pala ako sa number ko? Doon lang siya tila natauhan na hindi nga pala alam nila din ang pang-phone number niya na ginagamit para sa negosyo. Napalunok ang binata kasabay ng pagpapalawag sa suot niyang necktie. Bago mag-lunch break, muling kumatok si Nadine sa office ng binata. Tahimik na nilapag sa mesa ang isang baso ng tubig at gamot ng binata. Tsaka walang imik ding lumabas ng silid.
Napasulyap sa inilapag niyang gamot ang binata at saka tahimik lamang na pinanonood siya habang papalabas ng silid. Pagdating sa kantin, sinadya niyang hindi magpakita sa mga kaibigan upang maikobli ang namamagani ang mga mata. Kasalukuy na siyang kumakain nang bigla na lang naupo sa harapan niya ang boss niyang si Nathan. Nakita kong miss call mo sa naiwan kong cellphone. Bakit di ka na mapensa kaninang pinapagalitan kita? Agad na tanong nito. Parahan niyang binababa ang hawak na kutsara at tinidor at itinigil ang pagkain. Kung sakali po, tatanggapin niyo po ba explanation ko, sir? Mawawala po bang galit ninyo? Mababa ang boses na sagot niya. Regardless kung magalit ako o hindi, dapat dinidepensan mong sarili mo kapag alam mong tama ka. Malumanay ang boses na sabi nito. Bakit yan lang kinakain mo? Anito na ang tinutukoy ang kalahating cup ng rice at pritong isda na ulam na nasa plato ng dalaga. Busog pa po ako, sir. Nahihiyang sagot niya. Kinuha nito ang plato sa harapan ng dalaga at pinalitan nito ng plato na dala niya na pang VIP ang serving. Ubusin mo yan. Utos ito bago tuluyang tumayo at iwan siya. Napakunot naman ang noo ng dalaga na sinundan pa ng tingin ang papalayong amo. Lihim siyang napangiti ng malasahan na masarap na pagkain na iniwan nito sa kanya. Saktong uwian na magpatiunang lumabas sa kanya si Nathan. Sir, hindi ko po ba kayo ihatid sa inyo? Habol ko. No need. Umuwi ka na at magpahinga. Nagmadali ang dalagang magligpit at agad ding sumunod sa amo. Sa di kalayuan nakapark ang kotse ni Nathan na naghihintay sa paglabas ng dalaga hanggang matanaw niya na itong papalabas ng kumpanya. Napakunot ng noo niya nang baybay ng dalagang daan pa uwi. Maglalakad lamang ba siya? Aniya habang pinubuhay ang makina ng sasakyan. Napapangiti pa siya habang pinagmamasa ng dalaga na animoy batang naglalaro sa kalsada. Kinakausap ang bawat ribulto o standee na nadaraanan niya. Maging si Jollibee na nanahimik na katayo sa labas ng fast food chain kinukumusta niya. Tinabihan niya rin at nakbayan ang nakaupong si McDonald. Napailing na lang ang binata habang pinagmamasdan siya. Nadine, mabuti maaga ka. May sulat ka galing sa bangko, iha. Narinig niyang bungad ng may edad na matandang babae nang makarating siya sa bahay. Matamlay na inabot niyang sulat sa matanda. Notice po ito sa bangko. May 5 months na lang po akong palugit para makapagbayad. Dinig na dinig niyang sagot ni Nadine matapos basahin ang sulat. Mula sa kinapapwestohan niya, tanaw niya at nadidig niyang usapan ng mga nasa itaas. Paano yan, anak? May naipon ka na bang pantubo sa building mo? Tanong ng isang matanda. Kulang pa po ako ng 300,000. Matamlay na sagot ni Nadine. Paano yan, iha? Aalis na ba tayong lahat dito? Malungkot at tanong ng matanda. Naku, hindi po. Magagawan ko po yun ng paraan. Tatanggap po ako ng maraming plansyahin at pagdodrawing pa para po kumita pa ako na mas malaki. Nakangiting sabi niya. Naku, ikaw talaga, iha. Nagagawa mo pang umiti, alam naman namin na pilit mo lang kinakaya. Kung sakaling kulangin ang pera mo, hayaan mong tulungan ka namin, ha? Nakangiti na rin sabi ng matanda na humawak pa sa braso niya. Sabi niyo po yan, ha? Nakangiting sabi pa niya. Saglit lang po, Lola. Kukunin ko lang po sa loob yung pinaplansya ninyo kahapon. Aniya na agad pumasok sa loob ng bahay. Na makabalik, dala niya na ang malaking supot na nakataping damit at ilang piraso na kahanger. Tara po, ihahatid ko na po ito sa unit ninyo. Nakangiting sabi niya na nagpatiuna na sa paglalakad. Matapos may hatid ang damit, muli siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Doon pinaandar na ni Nathan ang makina. Pero bigla siya natigilan na makita niya na maling nababas ang dalaga bitbit ang tila isang canvas na may larawan at kumatok sa katabing unit. Namabas ang isang bata, nagabot ng pera sa dalaga. Grabe, paano niya nagagawang lahat ng yun? Kulot ang noong sabi niya. Nasa bahay pang binata, laman pa rin ang isip niyang dalaga. Di niya akalaing may malaki pala itong hinaharap na problema. Marahil kasama sa pagtitipid nito ang lahat ng yun. Kunot ang noong sabi niya. Nasa bahay ng binata. Nainteresuduhang muli niyang salulyapan ang background check result ni Nadine at doon sa tila naliwanagan. Naisanla sa bangko ang building na paupahan ng dalaga na magsimulang magkasakit ang tatay-tatay nitong pari. Kinabukasan bumisita sa opisina si Alvin. Ano? Kamusta ang pag-iimbestiga mo? Sa sekretarya mo, may natuklasan ka ba? Tanong nito na naupo sa silya sa harapan ng mesa niya. Mukha namang di niya sinasadyang isabotahe ang project ko.
Sinundan ko siya kahapon, pero mukha namang walang kakaiba sa kanya. Seryosong sabi niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi siya padala ng kaaway. Ani Alvin at sumulyap sa direksyong kinaupo ng dalaga mula sa labas ng opisina. Pero kahit pala ayoko magpakakampante, sabi niya na muling binaling ang atensyon sa ginagawa. Maiba ako. Balita ko, babalik na raw si Steffi. Ano, tuloy ba ang engagement ninyo? Tanong ni Alvin. Walang engagement na mangyayari. Buong buhay ko, sumunod lang ako kay Papa. At kuya, pero not this time. Aniya, na itinigil ang ginagawa at seryosong tumingin sa kaibigan. So, are you telling me na hindi mo gusto si Steffi? Kulot noong tanong ni Alvin. Dati yon ng mga bata pa kami noon. Iba na ngayon. Maikling sagot nito. Baka naman may iba ka nang nagugustuhan. Nakangisipang tanong nito. Ano naman sa'yo? Anitong dilampot ang phone para magpatimpla ng kape kay Nadine. Maya-maya pa'y pumasok ang dalaga at nagtimpla ng 2 tasa ng kape. Hello, Miss Ganda? Nakangiting bati ni Alvin. Hello po, sir. Nakangiting sagot ang dalaga. Ganda, huwag mong mamasamain ha. May boyfriend ka na ba? Pagpapakit pang tanong ni Alvin. Bigla namang namulang mukha ni Nadine. Nako, sir. Masyado naman pong formal ang tanong ninyo. Nahihiyang sagot niya. Nako, sorry na-awkward ka ba? Sige, huwag mo na lang sagutin kung nahihiya ka. Ani Nathan na makalabas si Nadine. Bakit? Ano bang masama sa tanong ko? Patay mali siyang sabi ni Alvin sabay higop ng mainit na kape. In fairness, ang sarap ng kape Nakangising sabi pa nito. Nailing na humigop na rin ng kape ang binata. Kailan ka pa nagsimulang uminom ng kape?